Wala nang ibang option ang farm. Kung hindi magdasal, sana ay mataas ang presyo. Sinasabing ang agrikultura ay pundasyon ng isang lipunan at ng ekonomiya nito, lalo na sa mga bansang papaunlad pa lamang. Kung tutuusin, ito ang puso ng mga bansa dahil ito ay nagbibigay buhay sa mga kumukulong tiyan at bulsang walang laman, lalo na sa mga kanayunan. Sa pamamagitan naman ng pangangalakal sa merkado, sa isang banda, nabibigyan ng buhay ang sektor dahil ang kinikita rito ang siyang tumutulong sa pagsustena ng kanilang kapital. Ngunit, sa ikimatagal ng panahon, patuloy ang iba't ibang masasamang karanasan na humahadlang sa dapat na pasulong na pag-unlad nito. At ang lubhang naaapektuhan dito ay ang mga nakatira sa kanayunan. Sa sektor ng agrikultural na pangangalakal, pangkaraniwang nararanasan ang mga problema at issue na may kaugnayan sa pagsiguro ng kalidad at dami ng produkto, bago-bagong sitwasyon ng presyuhan sa merkado, at ang kakulangan sa pakikipagtulungan ng komunidad na apektado ng sektor. Hindi nalalayo sa lipunang Pilipino ang ganitong karanasan, tulad na lamang sa Barangay Bukal sa bayan ng Nagcarlan. Ang Barangay Bukal ay itinuturing na mataas na pook rural na matatagpuan sa Nagcarlan. Napag-alamang 745 tao ang naninirahan dito sa taong 2011. Sa taong 2014, 57% ng populasyon ng Barangay Bukal ay mga magsasaka ng gulay. Ang ilan sa kanila, bukod sa pagtatanim, pinasok na rin ang tuwirang pag-aangkat at pagbebenta ng mga pananim sa mga pamilihan. Para bigyan ng lalim ang issue, nakapanayam namin ng ilang tungkol sa nagiging sistema ng pag-aangkat ng mga mangangalakal sa barangay. Gano'n po ay katagal na nagtatanim? Halaman? Baka mga 3 taon na. Nung dati po, yun na po trabaho niyo dati po. Ay talagang maghalaman. Ano po? Aking tinatanim ay sari-sari, may kamatis, repolyo, labanos, saka okra. Tatanim din ako. Sari-sari halaman tinatanim ko. Sintang, lahat ng halaman. Ano po yung mga gulay niyo po? Hindi, ang tinapos ko ay pipino. Kaya may balag na ganyan. Beans, gano'n. Pino. Yung mga naaani nyo po, saan nyo po dinadala? Ano yung mga napick up na diyang mga dealer. Mga namin Sila po. dinadala sa Tanawan, sa Pablo, Santa Cruz, gano'n. Sa kanila nyo po binibigay. Taga dito po yung mga yon. Paano nyo po na sisiguro na hindi po siya masira o kaya hindi po mabulok? Sa pagkabulok ay hindi mabubulok yung si pagkapitas ay dinadala na kagad dito. Sa hapon, ibinibiyahe na yun. At para hindi masira yun, kung mawamat sa sako, ilalagay. Yung sako ay mayroon pa rin plastic. Kung sa sa bakid naman, ay mas lalong mas maganda sa bakid kasi may sapi naman yung pag hindi karton, lakong lang ng saging. Pero kung minsan, mayroon pa rin nagagasgas na pakunti-kunti. Pero pagkasayuti naman, hindi naman sisikip. Kayo po yung mismong nagtatanim? Yung asawa ko, tsaka may mga inuupahan na tauhan. Paano po yun? Dinadala po dito yung mismong gulay? Oo. Tapos binibili niyo po? Kayo na po yung nagtatakda ng presyo nun? Hindi, kung anong halimbawa, ang sali namin sa market doon sa San Pablo, 20, binibili naman namin ng 16 or Paano niyo po parang may contact na po kayo kung magkano po yung magiging presyo dun po sa pagdadala nito? minsan meron, pero minsan hindi. Minsan kasi binili namin dito ng 15, pero 15 din ang sali namin. Depende sa dami. Paano nyo po nasisiguro po na pag bigay nyo po sa kanila mabibenta po yun? Basta't yun ay
kinuha sa amin, nabinta na yun namin. Yun ay babayaran na talaga sa amin. Wala pong natitira sa inyo. Ay, wala natitira. Pagka kinuha sa akin, binibigyan mo nila sa pablo. Wala din natira. Nalulugi din kasi minsan, pero hindi naman lagi. Minsan kahit mura, kahit wala pa sa puhunan, ibibenta. Para lang di masira. Hindi matira. Paano po yung bayaran niyo po doon? Paano po yung system? Pag isa'y abutan, pag isa'y pagkabinta, saka dinadaan ng pera. Sa isang sistema, hindi nanghihiwalay ang mga problemang kinakaharap ng mga magsasaka at maliliit na mga maaangkat na ito. Ilan lamang ito sa kanilang mga issue. Yung mga bayay namin doon, syempre, minsan sa kanila na binabagsak yung gulay. Ganun. Ano pong tingin sa kanila? Parang nalulugi po ba kayo dahil sa kanila? Ganun po. Nakakatulong po ba sila sa inyo? Oo naman. Yun yung di ba, yun yung malalaking negosyante, Opo. Ay, nakakatulong sila sa amin kasi kapag sila ang mabili ng gulay namin. Kaya lang kung yung presyo ay yung ipit nilang presyo, di kawawa naman yung mga magtatanim, yung katulad sa kami. Kasi lahat talaga yung kita. Kasi araw-araw sila, kwenta ng tubo. Sino pong gumana ng presyo? Ikaw po mismo Ayaw mismo mamili. Sila nagtitrisi. Wala po kayong kapangyarihan dun sa presyo. Hindi po kayo... Ay, hindi na sila nabya. Kaya magaling ang negosyante at kung magkano ang bayad nila, sigurado kung nakita. ayos na po kayo din. Ay ayos na ako. Anong mga inaanak ko naman sa kasalito sila. Ayon sa konsehal ng agrikultura na si Alejandro Coronado, malaki ang epekto ng mga middlemen sa kabuuang issue ng agrikultural na pangangalakal maging sa kanilang lugar. Kontento po ba kayo na ganoon po ang sistema o ano pong masasabi ninyo po? Hindi kami kontento ng sila ang nabibigyan ng presyo. Kaya lang, no choice kami, wala kami magawa. Kasi pag sinabi namin na ganito ang presyo ng aming gulay at hindi nila kinuha, ay mapipilitan pa rin kami sumunod sa kanilang presyo. Parang sa isang salita na talagang wala kami magawa, talagang sakal. Matapos naming malaman ang opinyon ng konsehal ng barangay, amin namang hiningi ang pahayag ng kanilang kapitan ukol sa kabuuang problema ng mga magsasaka at mangangalakal sa kanyang nasasakupan. Pagtatanong dito, naparang problema dito kasi Hindi ko lang alam. ang magandang ani namin dito talagang pagkain pagtag-araw yun nandun ang magandang ani kaya lang yun namang market namin mababa ang presyo kasi nasasabay ng ibang lugar din na sa trade naman medyo pagkaganto at pagkasa may din naman dito. Problema kasi sa halip na yung ibabayad namin sa may puno, ipapat pa yung iba sa amin din naman. Mula naman sa nanunungkulan sa itaas, ipinahayag ng kanilang municipal agriculturist ang kanyang pagtingin ukol sa kinakaharap na problema ng mga magsasaka at pangangalakal na nag-aangkat sa iba't ibang nayo. Ibinigay niya ang kanyang opinyon ukol sa mga itinuturing na middleman sa Nagcarlan, Laguna. Ang issues na importante diyan ay yung ang kanilang inaani o yung kanilang produce ay sobra. Tapos yung kanilang problema sa prices ng kanilang commodity. So pagka gano'n nga, supply and demand situation, pag maraming supply ay mababa ang presyo. So for the past 5 years, meron talagang palagi ganun ang issue ng oversupply ng mga kanilang produce. Tapos, ano-ano yung tulong o yung namin nasasabi sa kanila na para huwag maging issue yung oversupply ng kanilang products. Ano yung aming reaction doon sa kanila.
So meron kami mga programs, pilit na sinasabi sa kanila na huwag lahat ay sabay-sabay ang itatanim ninyo. Plant kung sa isang area ay tanim ninyo ay isang crop, say particular ay kamatis or cabbage, huwag lahat ay cabbage. Pero matigas ang kanilang mga ulo, ayaw nila. Ang kanilang katwiran, paano kung biglang ang demand ay tumaas? Kaya namin supplyan yung ganito. Pero mas malimit sa kaysa hindi ay palaging ganun ang sitwasyon. Hindi pa rin sila nadadala. Kung sakaling sabihin naman namin na yung packaging ninyo, kayo mismo ang package ng inyong products at kayo ang magbenta, merong gumagawa ng sarili. Pero karamihan ay they just rely on these traders. So, ano pang iba namin pwedeng gawin? Na isasuggest na namin ang una kung just in case na mababa ang presyo, kayo na lang mag-process ng inyong products. Kung kaya ang process, kung turuan na ba namin sila o natulungan na namin sila sa in case of kamatis, trips, seminar, para makita yung pagpo-process ng kamatis. Kasama pa namin sila sa Ilocos, tomato paste, in case of kamatis, gawaan ng tomato paste. Pero hindi rin doon saan anggulo kami papasok. So, na-train na namin o na-repair na namin sila sa ganung lugar para i-process just in case na marami kayong overrun ng supply. Hindi rin nangyayari. Bumabalik pa rin doon sa dati na talagang middlemen, asa pag hindi nakuha, just stay there, nabubulok na lang doon sa kanila, hindi na nabibili. Wala nang ibang option ang farmer. Kung hindi magdasal, sana ay mataas ang presyo. Kung may trading post, yun ay magiging isang bentahe na yung advantage ka ng mga magsasaka, hindi nila dinidirect na kalit sa mga middleman. Kaya ang isang naging paraan namin na baka sakali makatulong sa amin, ayun nga, yung tayo kami ng isang kooperatiba na yung din kooperatiba ang magbibiyahe ng aming mga produkto para alam namin ang presyo. Tao din ang nag-abilis sila, hindi nila pwedeng iwan daw yung mga middleman kasi pag daw baba ng presyo ng gulay, wala daw silang pagbibigyan. Hindi biro ang pagsasaka at pangangalakal ng mga pananim, lalo't higit ang mabuhay at kumita kung may gumigipit at naaapektuhan ng iba't ibang mapanira at nakakabahalang mga sali. Ito ang sumasalamin sa buhay ng ating mga magsasaka at maliliit na taga-angkat sa kanayunan. Fall till you